Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Isang bangkay na-recover sa gumuhong landfill sa Rodriguez Rizal. 2, pinaghahanap pa rin. Confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC aarangkada na. PNP, AFP, nakaalerto sa ika-40 EDSA People Power Anniversary. Sa MBC TV correspondents, 1 patay, 3 sugatan nang mabagsakan ng nabuwal na puno ng balete. Sa MBC TV Sports, final lineup ng Pilipinas para sa AFC Women's Asian Cup 2026 inilabas na. At sa Showbiz Spotted, Kimberly Devor ng Curaçao, waging Reyna Hispano-Americana 2026 at pambato ng Pilipinas na si Beatriz McClelland nagtapos sa top 13. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, na-recover at naibigay na sa pamilya ang labi ng isa sa pinaniniwalaang 3 nawawala mula sa gumuhong landfill sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Patuloy ang sinasagawang retrieval operation kung saan kinundina na rin ng higit 50 ang nasabing natabunan. Operator ng landfill na magsagawa ng hakbang upang solusyonan ang eroded area. Hinihingian na rin nila ang naturang kumpanya na magbigay ng detalyadong action plan at araw-araw na ulat hinggil sa retrieval at rehabilitation activities at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagdamo naman ng mga sugat ang 4 na katao na nasangkot sa banggaan ng motorsiklo at ambulansya kanina madaling araw sa Ermita, lungsod ng Maynila. Ang iba pang detalye babalita ni Boy Gonzales. Sugatan ng 4 na individual matapos masangkot sa banggaan ng isang motorsiklo at ambulansya sa Ermita, Maynila madaling araw ng Lunes. Naganap ang insidente dakong alas 5 na umaga sa kanto ng United Nations Avenue at San Marcelino Street. Batay sa paunang impormasyon, sumalpok ang motorsiklo sa kaliwang bahagi ng ambulansya. Nagtamo na sugat sa ulo at tuhod ang babaeng angkas, habang nasugatan din ang lalaking driver ng motorsiklo at iniinda ang pananakit ng kanyang kanang binti. 2 rin sa 4 na sakay ng ambulansya ang nagtamo ng minor injuries dahil sa bubog mula sa nabasag na salamin ng sasakyan. Ayon sa driver itong si Billy, bago ang insidente, kahatid lamang umano ng ambulansya ng isang pasyente sa Philippine General Hospital at patungo na sana ito sa susunod na destinasyon. Agad na nirespondehan ng mga nasugatan at dinala sa ospital para sa agarang lunas. Inilipat naman sa ibang ambulansya ang mga pasahero ng nabanggang sakyan at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang kawala naman sa CCTV ang pangloloob ng 3 armadong lalaki sa isang oil mill compound sa Lucena City, Quezon noong linggo. Patuloy nang isinasagawang investigasyon ng pulisya tungkol sa pagkakakilanlan ng mga salarin na walang nakuha na gamit o pera sa naturang bahay. Ang mga detalye hatid ni Dustin Bayog. Nilooban ng hindi pa nakikilala mga armadong lalaki ang bahay ng isang may-ari ng oil mill sa barangay Silangang Mayaw sa Lucena City, Quezon noong linggo. Batay sa inisyal na report ng pulisya, bandang 1:50 ng madaling araw na magpunta 3 lalaki sa loob mismo ng oil mill compound. Dito nila ginapos ang bantay ng security guard at kinuha ang service firearm kabilang na ang mga bala. Gumamit umano ang mga ito ng crowbar upang makapasok sa bahay, kung sa makikita naman sa may binahaging kuha ng CCTV ang mga nakayapak ng mga lalaki na may suot na balaklava. Kita rin ang pagpasok ng isa sa mga lalaki na may hawak na baril sa in-house office kung saan iniisa-isa mga drawer na tila may hinahanap. Sa naging padem sa DZRH,
Ayon sa biktima, sila lang tatlo sa loob ng bahay na mangyari ang panloloob kung saan nasa baba ang kanyang mga magulang habang ito ay nasa master's bedroom sa second floor. Sa isang anggulo, muntik lang ito magpang-abot sa isa sa mga lalaki hanggang sa may tumunog sa loob kung kaya sila naalarma. Nakali sa mga lalaki kung saan naiwan ng crowbar habang ayon sa biktima ay wala nakuha na kahit anong gamit o pera bagamat nasira ang mga bintana at pintuan. Samantala sa isang phone interview sa Lucena City Police Station, sinabi nito na under investigation pa rin ang nangyaring insidente at inalam na rin ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng backtracking ang mga ito sa mga posibleng dinaanan ng mga suspect bago makapasok sa naturang bahay. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaantabayanan na ang pagsisimula ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court alas 5 ng hapon mamaya oras dito sa Pilipinas. Paglilinaw ni ICC spokesperson Orion Mailate na ang prosesong ito ay isang pre-trial hearing at hindi pa mismo ang trial o paglilitis. Sa ilalim ng pagdinig, susuriin lamang ng mga pre-trial judge kung sapat ang iprinisintang ebidensya upang ituloy ang kaso sa aktwal na paglilitis. At hindi pa rito pagpapasyahan kung inosente o guilty ang dating Pangulo. Bagaman karaniwang hindi pinapayagan ng ICC ang paglilitis. Nang wala ang akusado, pinagbigyan ng pre-trial Chamber 1 ang kahilingan ni Duterte na hindi dumalo sa nasabing pagdinig. Isasagawa ang 4 na araw na pagdinig sa February 23, 24, 26 at 27 kung saan paikinggan ng mga hukom ang mga argumento mula sa prosekusyon, depensa at mga legal na kinatawan ng mga biktima ng kontrobersyal na kampanya kontra droga. Oras na matapos ang serya ng mga pagdinig, magkakaroon ng hukom ng 60 araw upang suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya na basihan upang iakyat sa trial ang mga sakdal laban kay Duterte. Kasabay naman ang nakatakdang confirmation hearing ng sa ICC laban sa dating presidente ng Pilipinas. Ayon kay Akbayan Party List President Rafaela David, ang espiritu ng EDSA na nagpatalsik sa diktadurya noong 1986 ang magiging gabay upang labanan ng impunity at siguraduhin ang pananagutan ni ex-President Duterte sa kanyang mga krimen. Sabi ng grupo, ang mahalagang aral ng revolusyon sa EDSA at ang kaso ng dating Pangulong Duterte ay patunay na sino mang umaabuso sa kapangyarihan ay sisingilin sa kanilang mga ginawang pagkakasala pagsapit ng tamang panahon. Ilang minuto ring nagsagawa ng kilos protesta ang grupo at mapayapa ring umalis sa kanto ng Tomas Morato at Timog Avenue sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas sa posibleng pag-uusap ang Senado sa Chinese Embassy sa gitna pa rin ng issue ng tila bangayan sa social media kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo. Pero pagdidiin ng Senado, wala silang isusuko. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Hindi yuyuko at walang isinusuko ang mga senador sa posibilidad ng paipag-usap sa mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ito ang binigyang din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasar ng pahayag ng Chinese Ambassador na nakahanda itong makipagdialogo. Sabi ni Lacson, ang paipag-usap ay para lamang maiwasan ang palitan ng mga manghang na salita na inilalabas sa social media kaya't mas maganda kung may face-to-face na pag-uusap. Inaasahan niyang magbibigay ulat sa mga kapwa senador si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa pakipagpulong sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Eksakto ito dahil alas 11 ng umaga kanina ang kanilang pulong habang 1:30 ng hapon mamaya ang All Senators Caucus. Nais lang ng mga senador na may malinaw na komunikasyon sa pagitan nila at ng Chinese Embassy. Sabi ni Lacson, mahalaga din na mag-usap-usap ang mga senador hinggil sa isyo ng West Philippine Sea dahil hindi magandang tingnan na sila-silang nagdedebate at nagkakapikunan kung sino ang nagmamay-ari ng teritoryo na malinaw na sa simula pa lamang ay sakop na ng Pilipinas. Matatandaan na nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Senador Francis Kiko Pangilinan at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nang naglabas ng resolution ng mayorya
na kumondena sa Chinese Embassy dahil sa patutsada nito sa mga opisyal ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang araw bago ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power, nakahanda na ang seguridad ng PNP at AFP upang matiyak ang kapayapaan sa mga isasagawang pagkilos. Sa bahagi ng NCRPO, nagpakalat na ito ng 13,000 na mga tauhan para sa mga ikinakasang aktibidad. Ang mga detalye ay babalita ni Edniel Parosa. Handa ng latag ng seguridad ng parehong pulisya at militar para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Mula nitong Sabado, nasa pinakamataas ng full alert status sa NCRPO na nagpakalat ng higit sa 13,000 tauhan. Sabi sa Campo Crame na NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, 3 sa 5 grupong na monitor nilang may kasadong aktibidad ang nabigyan ng permit ng Quezon City Government. Iisa lang din naman kasi ang venue ng mga ito kaya pinagsama-sama na sila sa programa ng ika-3 trillion peso activity sa People Power Monument sa White Plains laban sa katiwalian. Inaasahang dadagsain ang naturang aktibidad ng 20,000 individual. Pero bukod sa kanila, may aplikasyon din ang ilang makakaliwang grupo at ilang pro-Duterte party na magsasagawa naman ng kanilang motorcade. Nilinaw ni Asilo na hindi pagbabawal ang panawagan sa pag-ibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, ibang usapan na umano kung may manghihikayat na pabagsakin ng pamahalaan o manawagan na paninira sa ari-arian gaya ng pagsunog. Bago nitang kinasuhan noon ng inciting to sedition sa kasagsagan ng protesta ang ilang organizer ng United People's Initiative dahil sa pagkalampag nito sa Armed Forces of the Philippines na bumaligtad sa gobyerno. Maliban na lang kung meron silang mga panawagan, halimbawa magsunog or ibagsak, yun yung mga kinoconsider natin na mga dapat na mga red flags dito sa mga mangyayari na mga pagtitipos. Sa iwalay na pahayag, tiniyak ng AFP NCR Command na handa itong sumuporta sa PNP sakaling sila'y tapikin para sa resback. Una nang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na may grupong tila naninira sa kanilang hanay, timing para sa araw ng Miyerkules. Pero kung PNP ang tatanungin, wala sila nakikitang banta. Nakikipag-coordinate naman tayo sa AFP at so far wala naman tayong namumonitor na seryosong banta na maaaring mag-cause ng gulo para dito lalo na sa February 25. Pero sabi ko nga, patuloy yung ginagawa natin na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ating mga counterparts. Sa kabila nito ay tuloy ang pagbabantay ng pulisya maging sa paligid ng Malacanang upang maiwasan ang nangyari sa unang trillion peso march noong Setyembre 21 ng nakarang taon. Sa kampo naman ng mga sundalo, tiniyak nito ang pagiging non-partisan at pagsunod sa mandato ng saligang batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na sa ika-8 sunod na linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, kapwa tataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene, habang tataas naman ng 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Epektibong oil price adjustment ng karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Sa mundo ng football, handa ng sumabak ang Pilipinas matapos ilabas ang final roster para sa AFC Women's Asian Cup Australian 2026. Dala ng kupunan ang kumpiyansa matapos ang makasaysayang ginto sa SEA Games at haharap agad sa host na Australia sa pagbubukas ng torneo. Ang mga detalye sa report na ito. Pinangalanan na ng Philippine Women's National Football Team ang kanilang final lineup para sa AFC Women's Asian Cup Australia 2026 na gaganapin mula March 1 hanggang 21 sa Perth, Australia. Sasandigan ng Pilipinas ang kanilang momentum matapos ang makasaysayang golden victory sa 33rd Southeast Asian Games, ang kauna-unahang ginto ng bansa sa women's football. Sa goalkeeping department, pinangungunahan ng lineup nina Olivia McDaniel, Leia Bradley at Nina Miolio. Sa depensa, tampok ang pinaghalong karanasan at lakas ni na Hailey Long, Angela Beard, Jessica Cowart, Kaya Hawkinson at Sophia Wunsch. Sa midfield, inaasahan ang pagkontrol ng laro ni na Jordan Curran, Sarah Egesvik, Isabella Passion at Jessica Sawicki. Sa opensiba naman, hahanap ng goals ang Pilipinas sa pamumuno nila Anika Castañeda, Katrina Gilu, Chandler McDaniel, Paige Maxwigan, Alexa Pino at Mali Ramirez.
Bubuksan ng Pilipinas ang kanilang kampanya laban sa host at world number 15 na Australia sa March 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Truck driver na umawat lang sa nag-amok na kapwa driver sinaksak ng ice pick. Sa MBC TV Global, resort in US President Donald Trump tinangkang looban ng isang armadong lalaki. At sa Showbiz Spotted, manon ng global girl group na Cat's Eye inanunsyo ang hiatus mula sa mga aktibidad ng grupo. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagbabalik ng ating balitaan, nag-ikot ang ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa 168 Mall sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni Commissioner Charlito Mendoza ang nationwide Friendly Tax Compliance Verification Drive ngayong Tax Awareness Month. Isa-isa rin kinausap ni Commissioner Mendoza ang mga may-ari at nakapwestong stall sa 168 Mall. Ayon sa BIR, mga stall na hindi pa tax compliant ay hindi agad huhulihin o pagmumultahin. Sa halip, bibigyan sila ng pagkakataon na makumpleto ang kinakailangang dokumento at proseso upang maging compliant. Nanawagan din ng BIR sa iba pang taxpayers na panatilihin ang maayos na rehistro, mag-issue ng opisyal na resibo, magtala ng tamang record at mag-file at magbayad ng tamang buwis. Para sa ating ulat na panahon ngayong araw ng Lunes, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ng silangang bahagi ng Southern Luzon, partikular ng Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar sa Visayas dahil sa epekto ng shear line. Hanging amihan ng northeast monsoon naman ng umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon at magdadala ng mahihinang pag-ulan lalo na sa Quezon Province at nalalabing bahagi ng Bicol Region habang asahan ang maaliwalas sa panahon dito sa Metro Manila. Samantala, easterlies ang nagdadala ng maalinsangang panahon at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, wala pa rin tayong namomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na mga araw. Samantala, usapang trivia naman tayo, sabi nga nila, communication is the key. Pero minsan, hirap tayo makipag-usap dahil sa ilang factors tulad ng language barrier. Bagaman may universal language na English para mapadali ang komunikasyon, may isang lengguwahe pala na sino man ay walang makauunawa. Alamin na this, lengguwahe na walang nakaiintindi bukod sa mga taong nagsasalita nito. Uncontacted or isolated language ay ang mga lengguwahe na sinuman ay walang nakakaintindi sa labas ng lugar kung saan ito nag-originate o ginagamit. Halimbawa nito ay ang Sentinelese. Lengguwahe ito ng mga taong naninirahan sa North Sentinel Island sa India. Sobrang mapanganib ang isla na ito kung kaya wala pang outsider ang nakapupunta rito at napag-aaralan ng lugar lalo na ang kanilang salita. Agresibo rin ang mga tao na nakatira dito kung saan kapag may outsider na nagtatangkang makalapit sa isla ay inaatake nila ito. Ayon sa ilang eksperto, paraan daw nila ito para ingatan ang kanilang tribo sa mga sakit o virus at iba pang panganib na dala ng hindi nila kalahi. Kung kaya hanggang sa ngayon nananatili pa ring unencoded o hindi nauunawaan ang North Sentinel language sa buong mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Isang armadong lalaki naman ang nagtangkang pasukin ang residential resort ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa Florida, ngunit agad itong na-neutralize ng security. Binaril ang suspect at nasawi rin sa naturang insidente. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi.
Balita mula sa Amerika. Binaril at nasawi ang isang armadong lalaki matapos balak pasukin ang isang residential resort ni US President Donald Trump sa Florida. Ayon sa ulat, may dala rin daw umanong gaas ang suspect at puno naman ng balang bitbit nitong shotgun kung kaya't pinaputukan na rin ito ng security para i-neutralize ang dala nitong banta. Kasalukuyang inaalam na ng mga otoridad ang motibo ng suspect at kung saan nanggaling ang gamit nitong baril. Pahayag naman ng Secret Service ni Trump, matindihan lang seguridad sa naturang resort kung saan mayroon pa itong K9 unit, metal detectors at iba pa, gayong pugad umano si Trump kamakailan ng mga death threat. Samantala, balita naman mula sa France, nakataas pa rin ang extreme flood warning signal sa kanlurang bahagi ng bansa matapos lubog pa rin ito sa baha, bunsod na mahigit 35 araw na sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa National Weather Service ng Meteo France, ito na ang pinakamatagal na serye ng mga pag-ulan sa kanilang bansa mula pa noong 2023 na nagsimula naman noong 1959. Tinatayang nasa 900 na mga kabahayan na naapektuhan at daang-daang residente ang inilikas kung saan pansamantala muna nakasilong sa may tinalagang evacuation area sa lugar. At sa iba pang balita, patay ang nasa 10 katao at 50 naman ang sugatan sa Eastern Lebanon matapos ang isinagawang pag-atake ng Israel laban sa Shia Muslim militia at political party na Hezbollah. Ayon sa Israel, ito'y matapos umanong labagin na nasabing grupo ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga command center upang mapabilis sa paghanda at pagpapalakas ng kanilang organisasyon habang nagpaplano ng mga pag-atake laban sa kanila. Kinumpirma naman ng Hezbollah na kabilang sa mga nasawi ay ang isa sa kanilang senior field commander na hindi naman pinangalanan ng grupo. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal nang umupo si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Sa turnover ceremony sa Pasay City, inilipat na kay Attorney Lito Magno ang tungkulin kay Matibag na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe, siniguro ni Magno ang buong suporta kay Matibag bilang Assistant Director at nagpahayag ng kumpiyansa na ipagpapatuloy nito ang kanyang mga nasimulan. Nagpasalamat naman si Matibag sa mainit na pagtanggap ng mga empleyado ng ahensya at humiling ng tulong para magampanan niya ang kanyang tungkulin. Nangako ang bagong direktor na pagtutuunan niya ang promotion ng mga tauhan ng Bureau batay sa kanilang performance. Ay bukas po ang aking tanggapan at handa po akong makinig kung meron pang puna, meron kayong mga suggestion na ibibigay sa akin. Ganun po yung ating pagtatrabaho. This is not about me, ito po ay about sa mandato po ng National Bureau of Investigation. Yun po yung ating susundan. At ang pakiusap ko lang po, bago ko dumating dito, napakarami lang naririnig, nakakilala daw ako at ginagamit yung pangalan ko. Sana naman po, huwag natin gawin yun po. Let's start on the right foot, not on the wrong foot. Naglaan ng 39 billion pesos na pondo ang Kamara para sa pagpapalakas ng disaster response at rehabilitation efforts ng pamahalaan. Nakasentro rito ang rehab at reconstruction program sa mga lalawigan, gayon din ang mga aid at relief services. Magbabalita si Milky Rigunan. Umaabot sa 39.8 billion pesos na pondo ang inilaan ngayong taon para mapalakas ang disaster response and rehabilitation efforts ng gobyerno. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, 90% ang itinaas mula sa 21 billion pesos na pondo noong nakaraang taon. Sabi ni Libanan, sa kabuuan ng pondo, 15.3 billion pesos ang inilaan para sa Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program para sa mga local government units. 11 billion pesos naman ang para sa aid, relief and rehabilitation services sa mga lalawigan na malubhang sinalanta ng kalamidad at iba pa para mabilis na makatugon ang gobyerno. Ang pahayag ni Libanan ay kasunod ng report ng Region 11 Disaster Risk Reduction and Management Council na pagbaha at landslide sa mga lugar ng Mati, Davao Oriental at Moncayo, Davao de Oro. Tinatayang 7 kataong namatay dahil sa pagbaha at landslide dahil sa ilang araw na rin ang pag-ulan sanhi ng shearline. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng isang lalaking driver makaraang umawat sa nagwawala niyang kasamahan sa trabaho sa isang trucking service sa Barangay Santo Niño sa Marikina City. Nagugat ang pananaksak ng dumating umanong lasing
ang 32 anyos na si alias Glenn para ireklamo ang kanyang duty kahit kagagaling lang niya sa day off. Nagalit palalo si Glenn nang hindi siya samahan ng kinausap niyang pahinante sa kadahilan ng may biyahe pa rin umano ito kasama isa pang driver. Dito na pumagit na ang 48 anyos na biktima sa kahinawi ang nagwawalang kasamahan. Pero kumuha ng ice pick si Glenn at tinarakan ang umawat na nagtamo ng 3 stab wounds sa likod ng ulo, leeg at balikat at isang laceration sa kaliwang tenga. Nagpapagaling pa sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang biktimang conscious naman batay sa report ng Philippine National Police. Makaharap naman sa kasong frustrated homicide ang nahuling ring suspect. Samantala, absent mula sa mga activity ng grupo ang Cat's Eye member na si Mano. Ang dahilan sa pansamantalang pagpapahinga ng 23-year-old singer, alamin sa report ni Showbiz Angel. Bumuhos ang "We will wait for you" at get well soon messages mula sa icons of fans ng Cat's Eye kasunod ng anunsyong pansamantalang magpapahinga mula sa group activities ang miyembrong si Mano. Batay sa inilabas na pahayag ng kanilang agency, ilang linggo matapos ang first ever performance ng girls sa Grammys, nakasaad ditong magpo-focus muna ang 23-year-old Swiss singer-dancer sa kanyang kalusugan. Bagay na suportado raw ng Gabriela Hitmakers. Tiniyak naman ng multinational girl group na tuloy pa rin ang mga nakaschedule nilang aktibidad at nagpasalamat sa love, patience and understanding ng fans. Kung matatandaan, June 2024 nang opisyal na nag-debut bilang grupo si Mano, Lara, Daniela, Yunche, Megan at ang nag-iisang Pinoy member sa grupo, ang leader na si Sofia La Forteza sa ilalim ng Hybe at Geffen Records matapos mabuo sa talent competition at debut Dream Academy. Sa Abril nga, kabilang din ng Cat's Eye sa mga magpapasiklab sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Abangan sa aming pagbabalik, mag-ina sa Bacolod, Himas Rehas kasunod ng buy-bus operation. Sa MBC TV Sports, Next Level Volleyball Camp sa Pasay, bukas na para sa lahat ng volleyball fans. At sa TNVS, mga kaso ng teenage pregnancy sa bansa, lumobo na sa higit 100,000. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasawi ang isang individual habang sugatan na ang 3 pa ng mabagsakan ang kanilang sasakyan ng puno ng balete sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong malita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang driver na isang bao-bao habang 3 naman ang sugatan matapos matumbahan ng puno ng baliti ang kanilang sinasakyang sasakyan sa Barangay Upper Ilang Road, Bunawan District, Davao City, alas 10:15 ng gabi, Pebrero 22, 2026. Ayon sa report ng Bunawan Police Station, kinilala ang nasabing biktima sa alias na Rodel, 45 anyos at may asawa. Sugatan naman ang 3 pasahero na nakilalang sina alias Gwen, 19 anyos, Jessa, 31 anyos at alias Carl, 18 anyos na pawang residente sa Barangay Mudyang sa nasabing distrito. Batay sa paunang investigasyon, bumiyahe ang bao-bao sa kahabaan ng Ilang Road patungo sa west section nang biglang bumagsak ang malaking puno ng baliti mula sa kaliwang bahagi ng kalsada. Pinaniwalaang lumambot ang lupa dahil tuloy-tuloy na pag-ulan kaya ito natumba. Naipit ang driver sa ilalim ng puno at idineklarang dead on arrival sa doktor sa kabila ng pagsisikap ng mga responder ng Central 911 na maisalba ang kanyang buhay. Samantala, agad dinala sa ospital ang 3 sugatan para sa gamutan habang napapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang mag-ina sa isinagawang drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Bacolod City Police Office sa Purok Progreso 1, Barangay Vista Alegre,
lungsod ng Bacolod. Ang maginang arestado kinilala na si alias Esmeralda at alias Bambam, mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Voltaire C., pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng BCPO, na recover ang 408,000 pesos na laga ng umano'y illegal na droga sa mga suspect. Sa ngayon, ang mga suspect nasa custodial facility ng Bacolod City Police Office at maharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghihimas ngayon ng rihas na bakal sa Mangaldan Police Station ang dalawang suspect na isang 34 anyos na residente ng Barangay Maasin at 38 anyos na residente ng Barangay Paluwa, kapwa sa bayan ng Mangaldan, mga construction workers, matapos silang arestuhin ng mga pulis. Sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, bandang alas 2 ng madaling araw, nagsasagawa ng checkpoint ng kanyang mga tauhan sa poblasyon Mangaldan nang masita ang isang motorsiklo lula ng mga suspect dahil sa wala silang suot na helmet, at naisyuhan sila ng citation ticket. At bago pa umalis ang mga suspect, minura pa ang mga pulis at maya-maya pa'y muli silang bumalik at binato ng bote ng alak ang mga pulis, kaya nagkaroon ng maikling habulan at naabutan din ang mga ito sa Guliga Street sa poblasyon. Dinala muna sa health center ang mga akusado na nagpositibo sa alcohol vreta. Naharap kayo ng mga suspect sa kaukulang kaso at maging ang kanilang motorsiklo ay naka-impound sa Mangaldan Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dismayado si Maguindanao del Sur Lone District Representative Ismael Toto Mangodadatu sa naging irresponsableng paggamit ni Ramon Tulfo ng salitang Muslim. Ito'y kaugnay sa pag-identify ng suspect sa pagpaslang kay Miss Joanna Infanta ng Kaap Puerto Princesa International Airport. Sa public statement ni Congressman Mangodadatu, nakasaad, "The sin of one is not the sin of all." Kinikilala ni Mangodadatu bilang isang veteranong broadcaster, manunulat at komentarista si Ramon Tulfo at dapat alam niya umano ang paggamit ng do's and don'ts sa kanyang mga tinatalakay. Sa kanyang paggamit ng salitang Muslim para i-describe ang identity ng isang suspect sa pagpaslang kay Miss Infanta, hindi lamang umano reputasyon ng Mindanao Muslims at ng inter-Muslim community o worldwide ang dinamay rito ni Mr. Ramon Tulfo, kundi damay din maging ang sanctity ng Islam faith bilang isang religion na nangunguna sa pagtuturo ng pag-ibig, kapayapaan, hustisya, pagpapakumbaba, disiplina, respeto at pagiging maawain. Paliwanag ni Representative Mangodadatu na ang tribong kinabibilangan ay hindi katumbas ng relihiyong kinaaaniban. Ang sala ng isang individual o grupo ay kanila lamang at hindi maaaring ipahid sa buong tribo at lalong hindi dapat isangkot ang relihiyon. At sa halip na magiging sanhin ng diskriminasyon, sana'y gagamitin umano ni Ginoong Tulfo na magiging daan ang kanyang pagiging journalist sa kaliwanagan at pagkakaisa sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Panawagan naman ni Congressman Mangodadatu sa publiko na maging maingat sa paggamit ng salitang Muslim bilang identification. Huwag hayaan na maging instrumento ito ng pagkakawatak-watak ng ating lipunan na may iba't ibang tribo, kultura, tradisyon at relihiyon. Ganun pa man, mariing kinukundina ni Mangodadatu ang pagpaslang kay Miss Joanna Infanta at hangad nitong mapanagot ang mga salarin sa batas. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jundi Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 74 na individual ang naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pinaigting na kampanya kontra krimen at illegal na droga mula Pebrero 15 hanggang 22, 2026 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marte Salvadora, Provincial Director. Kabilang sa mga naaresto ang 13 wanted person, 12 sangkot sa illegal na droga, 9 sa illegal na pangisda, 50 sa illegal na sugal, 2 sa paglabag sa batas sa baril at 8 para sa iba pang paglabag. Pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon ng Bataan PNP at binigyan diin ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad tungo sa ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Para sa MBC TV Network News,
Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinagawa naman ng mga pulis ang First Northeast Samar Provincial Mobile Force Company ang programang tinatawag na Pangkomunidad o Outreach Program sa pakikipagtulungan ng Team Sierra Falcones Northeast Samar Chapter at Alin Police at 543rd Engineer Construction Battalion at Alin Local Youth Development Office ay naging matagumpay ang nasabing programa. Ginanap ito sa paaralan ng elementary ng Barangay Alejandro Ali, Northeast Samar. Ayon sa First Northeast Samar Provincial Mobile Force Company, ang barangay na ito ang napiling benepisyaryo bilang bahagi ng advocacy ng Acting Force Commander na si Police Lieutenant Colonel John Ryan Ducio. Layunin naman ito na patuloy na itaguhin ang ugnayan ng pulis at komunidad at suportahan ang mga programang pang-edukasyon at pagpapaunlad ng kabataan kung saan binibigyang prioridad ang kapakanan ng mga bata na mahagi ng food box at libro sa nasabing mga estudyante. Ayon pa sa First Northeast Samar Provincial Mobile Force Company, ang programa at inisyatibo ay nag-aangat at nagbibigay lakas sa mga kabataan habang pinapatnibay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagdulot ng bahala ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy ng mga batang babae na nasa batang edad na nagiging isa ng ina. Base sa huling bilang ng Commission on Population and Development, higit 130,000 na ang naitanang teenage mother sa bansa kung saan nakikita nga tumataas ang mga batang ina na edad 15 pababa. Ang mga bilang alamin sa report ni Dustin Bayog. Nangunguna ang rehiyon ng Calabarzon para sa pinakamaraming bilang ng mga batang ina ayon sa huling datos ng Commission on Population and Development o CPD. Aabot sa 16,827 ang bilang ng mga batang ina sa Region 4A na sinundan ng Central Luzon at ng Metro Manila. Suma total, aabot sa 138,697 na teenagers sa bansa ang may tuturing na isang batang ina. Ayon sa CPD, bagaman may tuturing na bumaba ang bilang ng mga batang ina, ay nakababahalang pagtaas ng kaso ng teenage mom sa edad 15 pababa. Sa taong 2024, nakapagdala na 3,612 na teenage moms na edad 15 pababa na mas mataas kumpara sa higit 3,300 ng 2023 at 3,100 ng 2022. Nakikitang dahilan dito ng CPD ay ang pagiging accessible ng mga kabataan sa social media kung kayaan nila mahalaga ang gabay ng mga magulang. Nakaka-apekto rin ang kahirapan at mababang antas ng pinag-aralan sa pag-contribute sa pagdami ng kaso ng teenage pregnancy at ang kawalan ng akses sa serbisyo at sexual education. Kaya kampanya ng CPD ang malawakang awareness campaign tungkol dito na target ang mga lokal na lugar sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. More opportunities to play, to develop skills, and to have fun all at the same time. Yan ang kakaibang experience natin ng pinakabago at leveled up na volleyball training camp na matatagpuan sa Pasay. Kung ano nga bang espesyal na next level volleyball camp sa report ni Arnold Herrera. Ikaw ba'y nangangarap na dalhin to the next level ang iyong volleyball skills? Well, wait no more dahil opisyal na nga nagbukas ang Next Level Volleyball Camp dito sa Pasay. Tampok ang ilan sa high-caliber players mula sa ating men's national volleyball team. A volleyball camp like no other. Mula sa kalidad ng training, high-caliber coaches, hanggang sa fun na opportunity na makalaro at matuto mula sa mga pinakamalalaking pangalan sa local volleyball scene, ito ang espesyal na handog ng kabubukas lamang na Next Level Volleyball Camp sa lahat ng players, mapabata man o matanda. This Next Level Volleyball Camp is for the volleyball fans na gustong matuto ng volleyball. So meron kaming 3 categories. We have 12 to 18 years old, we have 19 to 25 years old, and 26 years old and above. Actually, ang purpose talaga nito, ang goal talaga nito is mag-improve yung mga players, lalo na sa mga grassroots na yung 12 to 18 years old na gustong matuto at maging players sila ng mga schools nila. Ilan sa mga bumida sa launch ang spikers na sina Jared Shinake at Alfred Valbuena. Gayon din ang libero na si Vince Lorenzo. Nagpasiklab din ang former National University Bulldog standout na si Peter Torres na aminadong late bloomer daw sa sport na ito. Kasi ako, sa province ko sa Tacloban wala masyadong ganon and nag-start ako late na.
I was 16, gagraduate na ako ng high school, and if maaga ka sana discover yung ganito, di ba? Kaya I think importante yung gantong camp or kasi mas maaga silang ma-introduce sa high-level skills from high-level players. Samantala, kasama rin sa nagpasinaya sa event ang presidente ng Philippine National Volleyball Federation na si Tony Boy Liao. Para kay Liao, malaking bagay ang inisyatibang ito para sa mas magandang kinabukasan ng Philippine volleyball. Usually kasi yung mga summer camp na nangyayari, it's always 16 below. Wala talaga nung by ages. So this is a very first. So magandang programa to. Nagpakita rin ng suporta sa event ang Signal Super Spikers tulad ni Vanny Gandler, Don Macandili at Team Tiamzon. Umaasa naman ang pamunuan ng volley camp na mas marami pang kabataan ang mahihikayat na sumabak sa mundo ng sports, gaya ng open spiker na si Brielle. Masaya po, tapos nakaka-pressure po kasi matataas na level po yung kalaban. Bukas ang programa mula Lunes hanggang Sabado tuwing 6:30 hanggang 9:30 ng gabi sa Mia Sports Center sa Pasay. Para sa MBC TV Network News, ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pageant, bigong masungkit ng pambato ng Pilipinas ang corona bilang Reyna Hispano-Americana 2026. Ang bagong Reyna nagmula sa bansang Curaçao. Ang crowning moment, balikan sa report ni Showbiz Angel. Miss Curaçao! Ella es nuestra Reina Hispano-Americana 2026. Si Miss Curaçao Kimberly Debor ang pinasahan ng corona ng Pinay Beauty Queen na si Dia Mate bilang bagong Reyna Hispano-Americana. 27 kandidata ang tinalo ni Debor sa prestiyosong pageant na ginanap sa Bolivia. Hindi ito ang unang pagkakataong sumabak sa international beauty pageant si Debor. Noong 2024 nang irepresenta din ito ang Curaçao sa Miss Universe. Bigong ang masungkit ng pambato ng Pilipinas na si Beatriz Maclelland ang sanay back-to-back wins ng bansa na nagtapos ang Reyna Hispano-Americana journey sa top 13. Samantala, si Miss Colombia Marta Isabela Blanco ang itinanghal na Vice Queen. First runner-up ang kinatawan ng Dominican Republic na si Crislins Garcia, habang ang Mexican Beauty Queen na si Melissa Jaira naman ang Reyna Hispano-Americana 2026 second runner-up. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Lunes. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Kita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.